Ah, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas mga brother. Pambira. Literal na nagpasko tayo sa daan And it's a rainy Christmas mga brad. As of this recording, it's 25 December. So nag-bisperas ako sa opisina. Ganon din sa New Year. Bisperas. Okay lang naman. Hindi naman siya big deal. Good thing about it is naka-leave ako from 25 to 29 and then 1 to 5. So okay lang din. And so for this vlog mga brad, matetest natin. Yeah. Ay, may nakakilala. Ka, di ba? Opo. Yung sticker mo. Naku, naubos. Kasi naabangan dyan, oh. Ay, wait. Dyan na ako sa Mercury nagtatrabaho. Ah, Hindi ko matiyay po ang tas Jejabel, ah. pambira. Buti na kayo. Bro, message mo ako sa sa Facebook para i-chat kita pag may sticker na ako. Sige. Ano pangalan mo ulit, bro? Ano? Mojo. Mojo. Shoutout, naka-vlog ako. Okay. Sige, thank you. May nakakilala sa atin for the very first time. Mojo daw yung pangalan niya. Shoutout sa'yo, brother. Alam mo, Brad, gusto ko tang bigyan ng sticker kaso hindi pa ako nakapagpa-print. Hopefully, pag meron na, ikaw yung una kong mabigyan. Pero sabi niya naman, malapit lang yung work niya eh. Shoutout. Nakakatuwa kasi may nakaka-recognize sa atin. Wala naman akong sticker, wala naman akong anything sa motor para magsabing Jejabel. Yung sa helmet ko pala, may Jejabel dito na maliit lang naman. Pero nakakatuwa, natutuwa ako. Mayroon pala nanonood sa atin. Salamat sa iyo, brother. Muli, shoutout and Merry Christmas. God bless sa pag-uwi mo. So since basa yung daan and kailangan natin magbaba ng power. Yan ang kagandahan sa riding modes, no? Makokontrol mo siya. Added safety feature. Ang galing ng technology ngayon, no? 2.2 liters pa lang naman yung nabawas kay Koy. Pero magagas na tayo dito para ang next stop na natin para magpahinga is PTT. But it depends, if umuulan, dediretsuin na natin yun. If not, mag-stop tayo doon para magpahinga ng konti. At ako'y medyo nagugutom. Biyahe uli. Nakurap yung yung last vlog ko, bro. Di ko na-upload. Oo. Di ba ito, sigurado hindi na ito makukurap. I-edit ko na ito agad. Sige. 95 yan, no? Basta, dito ka rin nagpasko. Pareho tayo, galing din akong trabaho. Oo. Sir? Na-custom na. Opo. Ganda, bro. Gusto ko tong ginawa mo dito, oh. Ganda, oh. Sana ma-vlog. Manipis. Sana ma-vlog. Manipis yung gulong, ah. Okay lang ba yan? Okay lang po yan. Galaw pa nga po ako umuwi. Pero palit ka lang ng palit, ano? Pogi. Parang pag ginawa mo tong green, ganun na kay Reader, no? Opo. Oh. Reader. Siya, bro. Kita tayo ulit next week, ha? Merry Christmas! Alright, expressway area, mga brad. Hindi ko na alam kung nakailang expressway area na tayo, but for this expressway area, mga brad, gusto ko i-share sa inyo yung aking vlogging equipment. Let's go! Ganda nitong BYD na to, ang cute, ang liit. Electric ba to o hybrid? Kasi may hybrid si BYD eh. Gusto ko i-share sa inyo yung aking vlogging setup. Kala mo naman sikat na vloggerist, no? Hindi naman. Gusto ko i-share kasi marami rin nagtatanong sa akin ano daw yung gamit kong camera. May mga nag-PPM, ano yung gamit kong camera, ano yung gamit kong audio. Kasi ganyan din ako nung nag-i-start ako, no? Dami kong katanungan sa buhay, and hopefully yung mga taong nangangailangan nito ay mapanood nila yung video, mapanood nila tong vlog na to.
So nag-start ako sa Insta360 X3. Diyan ako nag-start na mag-vlog mula sa pag-i-scooter pa lang, no, hanggang sa nag-transition ako sa motorcycle. X3 pa rin yung gamit ko kasi ang maganda sa X3, 360 degrees view, no, so makukuha mo talaga yung mga gusto mo makuhang point of view. I mean, kung ano yung gusto mo ipakita sa audience, may edit mo doon kasi kuha niya lahat eh. Kahit nga yung ilalim nakukuha niya eh, di ba? Ilalim ng camera, basta kung saan naka-place yung camera mo, kung ano yung nakukuha ng 360 degrees ng camera na yon, pwede mo ipakita through editing. So from Insta360 X3, lumipat ako sa DJI Action 4. Yes, because iba talaga yung quality ng DJI. Wala akong masabi, from an Insta360 user, okay na okay yung quality ng DJI. Yung clarity niya, para sa akin okay siya. Yan yung una kong DJI na action cam. Although meron akong drone dati, yung Mavic Pro, kaso binenta ko yon dahil nga pandemic, di siya nagagamit, no. So kinahailangan ko siya ibenta para hindi siya masira yung battery. So what happened? From Osmo Action 4, ginamit ko siya ng mahigit 1 taon kasi nagkaroon ako ng issue doon sa Osmo Action 4. Nung binili ko yung DJI Mic Mini, nagamit ko pa siya for a week or 2, mga ganon. Tapos bigla na lang siyang nag-overheat kasi nag-record ako ng practice namin sa church. Approximately 40 minutes to 1 hour yun na recording straight, naka 60 frames per second yun, plus nakakonect pa yung Bluetooth audio. So tingin ko nag-overheat siya dahil doon, no. Pero umaambon na. Matitest natin yung waterproof capability nitong gamit nating camera, which is sasabihin ko sa inyo mamaya, kung tatapusin nyo at kung interesado kayo no. After 2 weeks nung pagkabili ko ng DJI Mic Mini, nag-malfunction naman yung DJI Osmo Action 4 ko. Yun nga, nag-overheat siya. Dapat nga para sa akin dapat nga i-replace ng DJI yun kasi kiniklaim nila na no overheating issues daw ang DJI, but yun, nag-overheat siya. And gumastos ako doon ng around 12,000 pesos kasi from DJI Makati doon sa may Chino Roses, pinaship siya sa Hong Kong at nagbayad ako ng 2,000 for the shipping alone. And then binigyan ako ng quote ng DJI Hong Kong na ang repair is nasa 12,000 pesos. Grabe, no, repair lang yun yung sa board, core board, sabi nila eh. And medyo nalungkot ako doon kasi it's not a user fault, no. Hindi naman, it's an internal issue. Pag ganun, nire-replace nila kahit na outside warranty. Pero okay na yun, nabayaran ko na eh. So anong nangyari mga brad, after nun ay binigyan nila ako ng discount. Binigyan nila ako ng less $30. So instead na 14,000 yung babayaran ko, all in all kasama yung shipping, naging na lang 12,000, so less 2,000 pesos. So okay na rin kaysa wala, 'di ba? So ayun, na-repair naman na siya. Inaantay ko na lang siyang i-ship back sa DJI Makati. And once used na yon, mga brad, plano ko ibenta yon kasi gusto kong kumuha ulit ng Insta360 X3 as secondary camera. Yes, maganda talaga yon as secondary camera para sa akin. Pero if yun lang talaga yung main camera mo, why not, 'di ba? Gamitin mo na rin as front cam kasi pwede naman optional naman yung front cam. At yun yung gamit ko nung Ironman, yung X3. Imagine, yung X3 nasa harapan ng mukha ko. Nakatayo siya, which is manageable naman. Mabira, medyo malakas yung ulan At ayun, ang gamit na natin ngayon dahil nasira yung Osmo Action 4 natin, bumili ako ng Osmo Action 5 Pro. Yan. Ito, natetest natin yung waterproof capabilities niya, Medyo umuulan. Hindi ko alam kung ambon pa to o ulan na. Pero nararamdaman ko basa na yung brief ko. Tingin ko naman dito lang yung ulan. Paglampas natin ng siguro Marilao, wala nang ulan. I hope and pray.
Di pa naman tayo naka waterproof jacket. Wala tayong waterproof gears. And ang setup ko mga brad ay itong camera, Osmo Action 5 Pro, na naka-close lahat. And yung mic ko is yung mic mini connected via Bluetooth. Yes, very convenient, no? Hindi mo na iisipin yung mababasa or what. And okay na okay yung quality niya. Grabe mga brad. I'm very surprised kasi may mga tinest ako na Bluetooth microphones. Medyo nagfi-fail siya at some point. Like example yung TNW 837. Trinay ko rin yun eh. Okay siya kapag yung naglalakad ka, tumatakbo ka, yung normal vlogging, okay siya. Pero when it comes to riding while vlogging, ayun, sobrang nagdi-disconnect. Hindi naman siya nagdi-disconnect, like lang, dahil sa interference, hindi na clear yung boses tsaka yung exhaust. So hindi siya pang motovlogging, no mga brad. Medyo lumalakas yung ulan. Focus muna ako sa daan mga brad. Balikan ko kayo maya maya. Maambon pa rin kahit dito sa expressway. Dito na tayo sa NLEX. So share ko lang sa inyo mga brad, kapag naabutan ako ng ulan sa expressway or anywhere sa kalsada na asfalto, pag nakakita ko ng mga makikinang or yung mga smooth na part like yan sa katabing lane natin, iniiwasan ko yan kasi tingin ko madulas yan. So mas pinipili kong dumaan dun sa mga ganitong part na alam mo yun, yung hindi siya makinang. Kasi mas makinang yung kabila. So tingin ko mas madulas yan kasi syempre smooth eh. Kapag smooth, di ba, shiny. So dito tayo sa part na to kung saan hindi makinang, alam natin medyo rough, so mas kakapit yung gulong. So maiwasan natin yung pagdulas. So dito natin makikita yung reliability ng DJI Osmo Action 5 Pro saka ng DJI Mic Mini na wireless setup. Yes. So, syempre nakasarado lahat yan dyan sa camera. At dahil wireless na yung setup natin, mga brother, nakakunig ako via Bluetooth at yung mic transmitter ay nasa loob ng aking headset. Kaya hindi siya nababasa. So, pag mga ganito, ulan, ganyan, ambon, okay lang, makakapag-vlog pa rin. Yan nga lang, di ganun kaganda yung view. Pero kasi medyo nagliliwanag na dito eh. So, I guess okay naman na. Sana kahit na maambon, umuulan, ay maganda pa rin yung audio quality natin. Sana hindi siya compromise. I guess hindi naman, even at high speeds, kasi natry ko na yan. Yung high speeds, walang interference. Ngayon lang ako nag-vlog ng abutan ng ulan, kasi ngayon lang talaga tayo naabutan ng ulan. And I could say maganda. Napakaganda ng Osmo Action 5 Pro. Marami kayo makikitang review dyan. Pero ako as a Filipino motovlogger kuno, okay naman siya. Lalo na yung super night niya or yung night mode ng Osmo Action 5 Pro. Grabe mga brad, ang liwanag. Magugulat ka sa quality niya. Lalo na yung kapag yung as in totally walang street lights, yung headlight mo lang, maliwanag pa rin siya mga brother. Mag-try ako maghanap ng mga footage ko na naka super night, tapos i-play ko dyan habang nagsasalita ako dito sa inyo. Sobrang tagal ng battery life nitong DJI Mic Mini kahit na Bluetooth connection. Pampira. Ito honestly almost everyday ko siyang ginagamit. Mga 30 minutes to 1 hour a day. Kapag papasok ako ng office at uuwi ako galing office, almost everyday. Pambira, isang buwan na doon ko lang siya chinarge. So imagine gaano siya katagal. Gaano katagal yung battery life niya kasi ilalagay ko siya doon sa battery case or yung charging case na nag-a-add ng additional charge. Pambira, isang buwan na doon ko lang siya chinarge. May mga na rin ako doon given na may mga long rides ako doon. May mga long rides, may mga short rides mix. Hindi ako binitin sa charge. So nakakatawa. Sulit na sulit yung pagkabili natin sa DJI Mic Mini. Perfect na perfect for motovlogging. Quality, battery, wireless connection, lahat na ng gusto mo. Yung gusto ko.
no, nakuha ng DJI. Kaya ito yung nag-udyok sa akin eh. Nag-udyok talaga, no, lalim nun ah. Na instead na mag-Insta360 Ace Pro 2, ang kinuha ko yung DJI Action 5 Pro dahil sa wireless connectivity ng mga DJI mics. Kasi alam naman natin na gaano kaganda yung DJI Mic 2, no? One of the best wireless mic talaga yun. Yun nga lang kasi ang mahal eh. But gumawa sila ng mas affordable at mas maliit na mic, which is yung gamit natin ngayon, yung Mic Mini. And it's really perfect mga brad. I would highly recommend, you know, i-recommend ko sa inyo yung ganitong setup, Osmo Action 5 Pro tsaka DJI Mic Mini. Napakagandang setup mga brad. Okay din naman siya sa Osmo Action 4. Yun nga lang, ang major differences na nakita ko mga brother is yung wireless connectivity niya via Bluetooth. Kasi itong Osmo Action 5 Pro, pag nakaswitch yung mic, nakaswitch lang siya, naka-standby, tapos pinindot mo yung record sa Osmo Action 5 Pro, mga split second to 1 second magko-connect siya agad. Pero dun sa Osmo Action 4, mga 8 to 10 seconds bago siya mag-connect. Yun yung napansin ko na 2 weeks ko siyang gamit. Bira mga brad, nararamdaman ko basa yung brief ko. So, stop muna tayo dito. Pagpahingayin natin si Koy. Ako naman, kaya ko pa eh. Pero gusto ko mag-merienda. Dahil medyo maulan. Magano tayo. Ay, sarado. Brad. Sarado yung Chowking, tsaka sarado yung Master Siomai. Kaya umalis na ako. Doon na lang tayo mag-merienda sa bahay. Ang kulit lang eh, no? Tapos dito sa north, maaraw. Dito pala tayo sa pa-SCTEX exit. Ano nyo? Taas ang araw. Pambira kanina, nilalamig ako. Mamaya nito, pagpapawisan na tayo. Kaya dapat ligo agad pag-uwi. Ganda ng view. Ang ganda ng view, pero hindi maganda yung daan. Ito yun, chinek ko naman yung ating camera. So far, so good. Oo nga pala mga brad, nasa isang buwan ko na rin sigurong gamit to, mahigit. Or wala pa, mag-isang buwan pa lang yung Osmo Action 5. Ang isa sa gusto ko rin sa kanya is yung mga video modes. Pindutin mo lang yung power button, pwede kang lumipat doon sa preferred mo na video mode or super night or yung vlog mode or yung running mode. Pindot ka lang na ganun. Hindi mo na siya kailangan i-set up manually, pupunta ka pa na settings, ganyan. Kumbaga meron siyang parang quick settings lang. Kita nyo naman yung audio quality, ganda, diba? Alam ko pag mga lampas sa 120 kilometers per hour, doon medyo malakas na yung hangin. Pero pag mga ganito lang, mga chill mode 100, 110, basta less than 120, okay siya eh. Tapo nga pala, big shoutouts to Hang Chen Mounts. Thank you Boss Hang for the camera mount ng aking Alpha 70. Ganda kasi naka-offset, so hindi siya ganun katabingi. Kasi alam niyo naman yung lens ng action cam nasa gilid dito. So from Buendia, Petron, nakapag-consume tayo ng 10.2 liters hanggang dito sa toll ng Urdaneta exit. So mga brad, if ever gusto nyo or interested kayo sa Osmo Action 4 Adventure Combo, yun yung camera with 3 battery, message nyo lang ako sa Facebook. Kasi willing naman ako i-let go yun. Or gusto nyo, swap tayo ng Insta360 X3. But if hindi man siya mabenta, so yun na rin yung gamitin natin secondary camera. Pero mas maganda sana 360 yung secondary camera natin, para yung ano kasi niya, yung angle kasi ng 360, kapag zoom out mo, mas maganda. Pero basa pa rin yung brief ko Basa pa rin ang brief. Ano mga brad? Tapusin ko na dito yung vlog
If interested kayo sa second hand or pre-owned na DJI Osmo Action 4 Adventure Combo, message nyo lang ako mga brother. Message nyo ako sa Facebook or mag-comment down kayo. So, si ano yun Harold. Ayun, message nyo lang ako or mag-comment down kayo. Pag-usapan natin kung paano So mga brad, lagi ko sinasabi sa inyo, kabisado nyo na yan. Kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!